Good morning, DJ Chacha and Maricel. Good morning, Prof. Good morning, Prof. Thank you so Good much for... morning. Maraming salamat po sa pagpayag sa panayam ngayong umaga. Pasensya na medyo napahaba lang po yung usapan namin with DA-SEC. Pero ito na, unang tanong po muna. Prof, ang napapansin kasi po ng ilan, yung taas presyo dito sa Pilipinas, sa diesel natin and even sa gasolina, kung ikukumpara natin with sa other Southeast Asian countries, parang medyo malayo tayo, napakataas nung sa atin. Sinasabi ng Department of Energy, 99% daw po ng krudo natin dito sa bansa, ini-import natin. But aside from that fact, may iba pa po bang explanation kung bakit nga ganun kataas yung presyo ng krudo dito sa bansa? Well, DJ Chacha, dapat nating matandaan na yung mga karatig bansa natin sa ASEAN, yung iba sa kanila ay net exporter ng langis. Halimbawa, yung Malaysia as well as yung Brunei. Kaya ibang-iba yung strategiya, hindi mo sila talaga makukumpara sa sitwasyon natin. Kaya ang lumalabas din na strategy ng mga bansa sa ASEAN, medyo dalawang flavor ito. So yung una, meron yung mga caps doon sa presyo ng langis. Ibig sabihin, nililimitahan yung presyo ng langis sa isa nakatakdang level. And then meron din mga subsidies na ini-implement sa ibang mga bansa. Pero sa Pilipinas ay wala tayong ganun kasi nag-eksperimento na tayo sa ganung klaseng polisiya way back, mga 1970s, 1980s at hanggang noong 1990s in fact. Pero ang nangyari ay hindi naging sustainable yung ganitong klase mga subsidies kasi nauwi ito sa matinding pagkalugi ng gobyerno kaya tayo nag-deregulate ng ating downstream oil industry pagdating noong 1998. So kaya ngayon yun yung strategy natin pagdating sa crisis na ito. Meron bang mga bansa sa Southeast Asia ang katulad natin na net importer din? Or lahat talaga sila ay wala, natatangi tayo, na tayo lang yung malaki yung ini-import na langis? Well, actually, meron naman. Halimbawa, yung Singapore ay wala naman siyang oil resources talaga. No? Pero ang pinakaiba naman ng Singapore ay meron silang mga refineries. Yes. Parang hub sila pagdating sa trading ng oil. Kaya hindi nila problema yung ganitong klaseng kawalan ng krudo. Yung iba namang mga karating bansa natin like Cambodia ay medyo namroblema din sila. Pero kumpara sa ibang mga ASEAN countries kasi hindi ganun kalaki yung konsumo nila ng langis, ng fuel kasi mas maliliit na bansa sila. So pag pinag-uusapan natin yung presyo ng langis ay dapat nakatali ito dun sa iba't ibang characteristics ng mga ASEAN economies kasi hindi sila totally comparable sa isa't isa. Okay, puntahan po natin itong declaration ng Republic Act 12316. Tama ba yung direksyon ng gobyerno natin dito po sa pagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na isuspend po itong fuel excise tax natin? Do you agree on this? Well, sa isang banda, DJ Chacha, ay popular itong policy na ito. And in fact, knee-jerk reaction ito ng marami mga gobyerno. Hindi lang ng gobyerno ng Pilipinas. Kasi nga naman, madali siyang target kasi di ba matatandaan natin yung excise tax ng fuel ay tinaasan siya nung train law na pinasa nung 2017. So ngayon ay nasa 6 pesos per liter siya sa diesel at 10 pesos per liter sa gasolina. Pero sa kabilang banda, kapag binawas mo, kasi tingnan natin ano na ba yung presyo, average na presyo ng diesel sa ngayon, di ba? Lagpas sa 100 pesos per liter na, on average nasa 119 pesos per liter sa NCR. So bawasan mo siya ng 6, edi nasa 113 pesos per liter pa rin siya. So ibig sabihin, hindi pa rin tayo makakabalik dun sa presyo ng langis bago nangyari yung crisis na ito na ang diesel nasa bandang 60 or 55 pesos per liter. Ang layo-layo na niya dun sa presyo kahit na tanggalin pa natin sa ngayon yung excise tax. At tandaan natin na hindi pa tapos itong crisis na ito. In fact, may mga ugong-ugong na baka umabot sa $200 per barrel ang presyo ng crude oil. So ibig sabihin, napaka-posible talaga na lalo pang sumipa itong presyo ng diesel at gasolina. So paliit ng paliit yung epekto
nung ganong klaseng pagtanggal ng excise taxes. And then at the same time ay mawawalan ng hundreds of billions of pesos of revenues ang gobyerno. Yung kita ng gobyerno mula sa excise tax na to ay makakautasan ng grabe. At yun sana yung pwede natin pagkunan ng ayuda para sa mga mahihirap, sa mga jeepney drivers, sa mga magsasaka, etc. na pinag-uusapan nyo kanina. So ang advice ng mga ekonomista ay hindi maganda itong ganitong klaseng polisiya. Dapat targeted subsidies imbis na pagtanggal ng fuel excise Oo. taxes. Dito sa study mo, JC, Prof, nakalagay po, lumabas na mas malaki yung mapupunta sa mayayaman kaysa sa mahihirap kapag Mm. sinuspend natin yung fuel excise tax. Let's break it down para mas maintindihan ng lahat kung bakit para sa inyong mga ekonomista, para sa'yo, mas okay talaga yung targeted subsidy kaysa isuspend po natin ito. Ilang porsyento lang ba ang mapupunta sa mga mahihirap pag ito ang tinahak natin na path kung talagang isuspend na ng Pangulo ang fuel excise tax? Mm. So dito sa pag-aaral ko ginamit ko yung datos kasi umiinit yung diskusyon pagdating dito sa fuel taxes pero wala tayong pinaghahawakan or pinag-uusapang datos masyado. So yun yung ambag ng study ko. At lumalabas na pagdating sa diesel at gasolina, habang yumayaman yung isang pamilya ay lumalaki ang konsumo nito ng gasolina at diesel. At mas matindi ito sa diesel. Kaya nga 'di ba ang nagrereklamo ngayon ay yung mga may-ari ng SUV, ng mga pick-up, etc., ng mga Alphard, etc. Kasi kapag full tank sila ay talagang libo-libo ang dinagdag sa kanilang gastos. Pero yung mga mahihirap ay iba yung tama ng oil price shock sa kanila compared doon sa mga mas mayaman. At yung direct na impact nitong oil price increase ay mas naman ng mga mayaman na may-ari nitong mga kotse, nitong mga SUVs for example. Kaya pagdating dun sa total na gastos ng ating bansa pagdating dito sa diesel at gasolina, talagang mas malaki pagdating sa mga nakaaangat sa buhay. Pero hindi ibig sabihin na wala ng impact doon sa mahihirap kasi nga alam naman natin na kapag tumaas ang presyo ng langis ay nagki-creep ito doon sa presyo ng pagkain, ng bigas, tulad ng winarning ni DA Secretary kanina, as well as other food prices. So indirect yung tama sa mahihirap, samantalang direct yung impact sa mayayaman. Kaya nga sinasabi na ng datos na kapag tinanggal mo itong excise taxes, ang malaking bahagi ng mawawalang revenue ay yung mga hindi nagbabayad yung mga mayaman at yung mga mayaman ng malaki sana na naiaambag nila doon sa kaban ng bayan. So yun yung kawalan na nangyayari pagdating dito sa excise taxes. In other words, ay ang laking bahagi ng bawat piso na hindi natin na kokolekta mula sa excise taxes ay ang laki ng hindi na ibabayad ng mayaman compared doon sa hindi na ibabayad ng mahirap. Kaya sinasabi na blunt instrument itong suspension ng fuel taxes kasi talagang mayaman ang magbe-benefit dito. And then at the Oo. same time, maubusan ka pa ng pera for subsidies. And when we say mayaman, talking about mayaman, diyan sa pag-aaral nyo nakalagay ba kung ilang kotse dapat ang pagmamay-ari? Kasi dito sa middle class yung impact. Kasi yung iba kumuha ng kotse, hindi naman Mm-mm. dahil mayaman sila. 5 years to pay yung Mm-mm. mga sasakyan, ginagamit pang hatid sundo sa anak, ginagamit papunta sa kani-kanilang mga trabaho o destinasyon dahil ang Hulugan pangit pa. ng public transport natin. Kaya yung iba, hulugan, hirap pa magbayad monthly. Sila sa middle class, yung mga sabihin na natin kasama to sa uring manggagawa, ilang porsyentong benefit sa kanila if masususpend ang fuel excise tax? Kasi yung binabanggit mo kanina, yung sinasabi po ni JC, mayayaman, ito yung mga 3, 4, 5 ang sasakyan. Tama? Pero paano kung ang Well, isang pamilyang yeah. Mm-mm. Pilipino, isa lang ang sasakyan, kahit SUV pa yan, pero hulugan naman yung sasakyan nila? Ilang porsyento Mm-mm. yung magbebenepisyo dito na mga middle class earners kung isuspend yung fuel excise tax? Well, magandang nabanggit mo yan, DJ Chacha, kasi merong nuance pagdating doon sa gasolina at diesel. Kasi yung binabanggit ko kanina ay yung absolute na gastos pagdating sa gasolina at diesel. Pero kapag i-divide mo yun doon sa income ng bawat hati ng populasyon natin, ay actually medyo tugma or medyo pantay yung porsyento ng ginagastos ng mahihirap sa gasolina compared sa porsyento ng ginagastos ng middle class at yung porsyento ng ginagastos ng mayaman. Ang nagkaiba talaga yung diesel. Kasi habang
yung mas mayaman yung isang pamilya ay talagang yung porsyento ng gastos ng diesel ay lumalaki talaga. So ang isa pang ambag nung study ko ay tatanggalin mo na nga lang din yung tax sa petrolyo, ang mas magandang tanggalin ay yung sa gasolina kaysa sa diesel. Kasi yung gastos nga ng mahirap at mayaman medyo pantay as a proportion of their income kapag gasolina, pero pag diesel mas nagbe-benefit ang mayaman doon. So between gasolina at diesel, ang mas magandang tanggalin ay yung gasolina at yung diesel hindi. Pero that's not to say na dapat ay tanggalin na rin yung sa gasolina kasi ang laki din in terms of yung revenues, mas malaki di hamak ang nakukuha dito sa gasolina kasi yung diesel ay hindi ganong kalaki ang porsyento ng ginagastos ng Pilipino sa diesel compared sa gasolina Teka directly. lang ha. Prof, nagulat kami doon ni DJ Cha. Nagkatinginan Gasolina kami. talaga? Oo. Mas magbe-benefit yung mga ordinary people? Paano? Well, actually, pag tingnan mo yung study ko, meron akong graph doon na nagpapakita na yung tax doon yung gastos sa gasolina, pagdating sa kahit anong kung hatiin mo yung buong populasyon ng Pilipinas sa 10 magparehas na bahagi, yung porsyento ng ginagastos ng mahirap at saka yung pinakamahirap at pinakamayaman ay hindi nagkakalayo. Nasa bandang 2.5% ng total na gastos. So, ibig sabihin nun ay kapag medyo pantay ang medyo pantay ang gastos ng mayaman at mahirap pagdating sa gasolina as a percent of their income. Kasi wag nating tingnan yung absolute numbers, ang tingnan natin yung porsyento. Kapag tinanggal natin yun, at least mas equitable yung impact dun sa lahat ng income groups kapag yung fuel, excise tax sa fuel yung tanggalin mo. Ang ayaw nating tanggalin ay yung sa diesel kasi yun talaga yung talagang nag-i-skew talaga siya dun sa mayaman. Akala ko pa naman, mas marami yung mahirap na gumagamit ng diesel kasi diesel yung jeep, di Hindi. ba? Oo. Yung mga PUV. Oo. So, bus, news trucks, siya sa akin diesel. na Ako din. mas makikinabang pala yung ordinary people pag Kung gasolina. Hindi ba? Mm. Oo. Kasi tandaan natin yung motor, for example, hindi naman diesel ang yung motor ay hindi naman diesel ang ginagamit ng mga motor eh. At ang daming nagmomotor sa Pilipinas, 'di ba? And then at the same time, yung sektor ng jeepney drivers ay maliit na porsyento actually ng labor force ng Pilipinas. Nasa bandang conservatively nasa 150,000 up to 300,000 na mga Pilipino ang jeepney drivers. Kaya nga sinasabi na mainam yung mga targeted subsidies kasi merong rehistro ng mga operator ng jeepney as well as listahan ng mga drivers. So mas matatarget mo talaga sila. Oo. Kasi sila talaga yung sa mga lower income classes, sila talaga yung talagang direktang bumibili ng diesel, 'di ba? Pero tandaan natin na hindi naman lahat ng mahirap ay nasa sektor ng pag-jeepney, 'di ba? Pamamasahe ng jeepney at yun, kaya nga targeted subsidies yung mas maganda. Targeted subsidies na pwede nating malikom dun sa mga excise tax na mawawala pagka na-suspend ito. May iba pa bang alternative? Halimbawa na ginagawa ng ibang mga bansa ngayon o even noon pag may oil crisis na pwede nating gayahin at i-apply dito sa Pilipinas? Well, maganda sana yung strategic oil reserve. Halimbawa yung Japan, I think more than 200 days ang kanilang strategic reserve. Samantalang sa Pilipinas, nasa 40 days na lang ba? Or even a little higher siguro. So yun doon siguro tayo nagkulang. Kasi di talaga natin alam kung kailan tatama yung ganitong klaseng crisis at nangyari na nga, medyo huli na pagdating doon sa ganitong klaseng adaptation. Pero yung isa pang usap-usapan ngayon ay oil price control. What if yung gobyerno itakda niya na yung presyo ng gasolina at diesel ay hindi natataas beyond a certain level? Kaya lang, isa din itong red flag among economists kasi alam natin from basic supply and demand na kapag mangyari ito ay talagang bababa ang supply dahil magkakalugi-lugi talaga ang mga oil companies, for example. So at the same time, nabababa ang supply, mas magiging scarce ang petrolyo at diesel, ay yung mga tao ay makita nila, mababa na ang presyo compared sa tinatakda ng merkado. So tataas yung quantity demanded.
So kapag mataas yung demand, so pipila yung mga tao sa mga gasolinahan dahil bumaba na ang presyo. Tapos at the same time ay kinapos yung supply. So ang ibig sabihin nun ay shortage. So gusto ba nating mangyari yung ganong klaseng mga eksena na mahaba yung mga pila, magkakaubusan na ng konti na nga yung supply sa ngayon, konti na nga yung ating reserba, tapos yung chances na makakuha pa tayo ng additional na imported na langis ay lalo pang liliit kapag mag-oil price control tayo. Oh, pero susundutin ko na yung oil price control na yan, Prof. Pakipaliwanag nga sa amin itong, kasi di ba ngayon napapag-usapan yung sinabi mo na possible na government takeover. Pero sabi mo nga hindi maganda yung pina-price control dahil dyan. Pero pakipaliwanag nga sa amin, paano ba nako-compute nitong mga oil companies na to yung mga presyo ng langis na nagre-reflect ngayon sa market? Kasi 'di ba ito namang inventaryo nila ay matagal na. Kaya nga tatagal pa tayo ng 40-45 days. Matagal na nila itong nabili. So how come na ang ire-reflect ngayon ay yung current price sa global market at hindi yung presyo na binili nila nung panahon na hindi pa mataas? Mm. So, meron din akong pag-aaral diyan na DJ Shasha. Ang tawag diyan ay oil price pass-through. Ibig sabihin, kapag tumaas ng 1% ang presyo ng langis sa world market, ay ano yung impact doon sa presyo ng gasolina at diesel dito sa Pilipinas. At pinapakita ng study ko nga na kapag tumaas ng 10 percentage points itong presyo ng langis sa global market, ay tumataas ng 4.9 or halos kalahati na 5 percentage points itong gasolina, samantalang mas malaki yung taas sa diesel, nasa 6.6 percentage points. So hindi 1-for-1, ibig sabihin hindi porket tumaas ng 10% sa world market ay 10% na rin ang taas dito sa Pilipinas pagdating sa gasolinahan. Kasi marami mga intervening factors, halimbawa yung mga taxes, yung excise taxes, and other costs pagdating dito sa bentahan ng langis. So hindi 1-for-1 yun. At yun nga yung kinakatakot natin kasi yung presyo ng langis dito sa Pilipinas ay actually reflective naman doon sa nangyari sa international market. So in other words, ay even now yung mga oil companies ay hindi na rin ganun kalaki yung tinutubo nila. Kasi halimbawa yung merong popular notion na as in kumikita ng tiba-tiba yung mga oil companies, which is true at the international level, pero at the domestic level, kasi remember, in-import nga natin yung langis. So in other words, ay naghihintay tayo ng mga orders. Hindi natin sigurado kung darating pa yung orders or hindi. At kapag makita na kapag wala na talagang kikitain, as in zero na talaga or even palugi na talaga ang bentahan ng langis dito sa Pilipinas, yun yung problema. Kasi yung future ng mga orders dito sa Pilipinas ay maaaring hindi na pumasok, and therefore, yun talaga yung talagang shortage na talaga ang Oo. mangyari. At yun na talaga yung hindi na talaga natin mapapandar ang mga sasakyan natin at yung buong ekonomiya na ay talagang medyo titigil. And the reason, Prof. JC, kung bakit nga, si Maricel yung kaninang kausap mo, si Maricel kasama Sorry, natin ngayon. Kasi nga si Manong Ted ay naghahanap ng maleta sa Tacloban. Pero Prof, ito nga, yung binabanggit kanina ni Maricel na paano nakukuha nito mga oil companies, yung mga presyohan nila. Ang reason din kung ba't di natin alam is may oil deregulation law. And some of the people are saying baka it's about time to repeal or totally scrap ang oil deregulation law. Ikaw being an economist, base sa mga pag-aaral ninyo, posible bang makatulong yun sa atin para alam talaga natin kung paano kino-compute nitong mga oil companies na ito, yung presyo na ipinapatong nila sa consumers? Will that be effective para maging patas at mapababa yung presyo ng krudo dito sa bansa? Well, ang alternatibo lang naman na DJ Chacha ay yung gobyerno ay talagang papasok para halimbawa i-control nila yung mga oil companies or i-subsidize nila yung operasyon o yung presyo ng fuel dito sa Pilipinas. Pero tanongin natin yung ating mga sarili, meron bang surplus ang gobyerno ng Pilipinas para pondohan ito?
And alam naman natin na bawat taon ay nasa 1 trilyong piso yung deficit or yung kakulangan sa kinikita ng gobyerno. Of course, in an ideal world, halimbawa, coming from 2025, 'di ba, yung matinding korupsyon na talagang yung corruption scandal na pumutok, 'di ba? Ang laki talaga, lumalaking deficit dahil sa corruption. So in other words, kung hindi ganun kasama yung corruption dito sa Pilipinas, siguro hindi ganun kalaking ating deficit. Although ang sinasabi ko nga ay kahit tanggalin mo yung corruption ay may deficit pa rin. So ibig sabihin wala tayong pera definitely para i-take over ng gobyerno ang mga oil companies at as well i-subsidize itong presyo ng langis. At tandaan natin, bakit nga ba tayo napunta sa oil deregulation? Kasi nga massive failure nga yung oil regulation in the past decades. Nung 70s, nung 80s, nung panahon ng batas militar, meron tayong tinatawag na Oil Price Stabilization Fund kung saan siya yung pumupuno dun sa difference ng world oil price as well as dun sa retail price. So in other words ay sinusubsidize ng gobyerno yung presyo ng gasolina at diesel back in the day. Pero tulad nung nabanggit ko kanina ay nag-lead nga ito sa matinding revenue losses, yung pagkalugi ng gobyerno na sinalo ng national government kahit na natanggal na yung Oil Price Stabilization Fund. It took us many years before we could pay for that. So ayaw nating bumalik sa ganong klaseng era. Kaya nga sinasabi natin, meron naman tayong kinikita mula sa fuel taxes, kunin natin yun, wag nating tanggalin yun, and then i-distribute natin sa mahihirap through targeted subsidies. Pero yung ayuda, isa bang malaking issue yan kasi nga alam naman natin maraming leakages, yung mga hindi mahirap na nakakakuha ng ayuda, yung mahirap na hindi nakakakuha ng ayuda. So yun yung malaking issue din. Pero kahit na may ganun, ibig sabihin, kailangan nating i-pressure yung gobyerno na ayusin yung ayuda system, yung pamimigay ng ayuda. At hindi no tinatanggal yung fact na yung pagtanggal ng fuel taxes or yung pagbabalik sa oil regulation ay makabubuti sa ekonomiya natin. Okay. So, JC, tama ba yung pagkakaintindi ko, Prof? Yung oil deregulation law noon na nag-alis ng kontrol sa gobyerno natin sa presyohan ng langis, hindi rin makabubuti kung sakali man na ibabalik natin. Hindi pa parang mas okay yun para sa atin, at least malalaman natin kung ano yung breakdown nung prices ng fuel natin kaysa sa tinatakda ito ng oil companies ngayon nang hindi natin nalalaman kung saan nila ito hinugot. Well, I think isa pang malaking issue, DJ Chacha, ay yung capacity ng gobyerno. Talaga bang pagkakatiwalaan natin ang gobyerno ng Pilipinas Ayun. para siya ang mag-manage sa oil industry ng bansa natin? Samantalang maging yung Department of Energy, 1,000 tao lang sila halimbawa. Ang pinupunto ko dito ay walang kakayahan, technical capacity ang gobyerno. Wala siyang efficiency or wala siyang know-how pagdating sa nitty-gritty. I mean, in this economy, asahan Hindi talaga ka natin yung kumbaga, gobyerno. oo. At saka, Kumbaga, kakatiwalaan natin yung mga politiko na sila ang magkocontrol magsiset. ng bilyong-bilyong importasyon ng Baka langis. naman mapolitika na naman, yun ang pakiramdam mo. Exactly. Kahit not managing itself kahit yung just unbundle the price. Yun yung paulit-ulit din na sinasabi ni Manong Ted para nakikita lang natin kung saan talaga napupunta. Naka-unbundled yung price, kita natin bawat sentimo, yung kung paano sila nag-come up with 131 or 95 pesos sa gasolina man yan or sa diesel. Kahit yun, hindi ba natin pwede i-atas yun sa gobyerno? Not totally to control the oil itself or yung management ng oil natin mismo. Just to see lang kung paano nila kino-compute yung price, hindi pa rin natin po pwedeng gawin yon? Well, that's exactly what the Department of Energy should be doing. Kasi kung yun lang naman yung ating goal, I think Kaya na ng hindi DOE natin yun. dapat kaya nila. So ibig sabihin ay bigyan natin ng mas malaking pondo yung Department of Energy para mas bilang regulator ng deregulated oil industry. Pero Prof, hindi nila magagawa yeah. yun kasi nga may oil deregulation law. Ang babalik lang ulit na sasagot sa atin ng DOE is we cannot do that kasi nga deregulated ang oil industry. Hindi, kasi ang pinag-uusapan natin ay more of transparency na parang hindi naman sasabihin ng Department of Energy na ito ang presyo. Kung hindi, ipakita nyo lang kung ano ba yung, how do you compute yung oil prices. To a certain extent, they're already doing that. Pero kung yung transparency lang yung ating goal, ay
i-strengthen natin yung capacity ng DOE at hindi natin kailangan ng buong full-blown oil Oo. regulation or Oo. oil Tsaka parang nationalization. sinasabi kasi ni Prof, galing na tayo dyan, hindi nga epektibo, kaya nga isinapribado, tas ngayon gusto nyo na naman, take over at papasok na naman ng gobyerno. Sa gobyerno natin ngayon, talaga ba magtitiwala tayo na silang hahawak ng presyohan nito? Baka mangyari, mapolitika na naman, di ba? Magkaroon na Eh, naman ng lobbying. alam naman natin pinaghuhugutan nating lahat dito. Ano? Pero Prof, bukod kasi doon sa excise tax, pinapalutang din yung VAT. Anong Mm. tingin mo doon? Well, yung VAT, maliit actually yung nakukuha natin na revenues mula doon. Di hamak mas malaki yung excise tax na nakukuha natin doon sa gasolina at diesel. So, I would say na kapag tinanggal natin yung VAT, halimbawa, ay maliit lang yung kinikita nating revenue pero at the same time maliit lang din yung magagawa niya para bawasan yung presyo ng langis. Kasi nga mas maliit yung impact niya kumpara doon sa excise taxes. So kung pagpipilian natin yung excise tax as well as VAT, kung tatanggalin natin yung isa doon, mas malaking impact ng excise tax Excise pa rin. kaysa doon Sa sa VAT. gasolina. Pero Oo. pero hindi ibig sabihin na malaki na rin yung ginhawa na makukuha natin sa pagtanggal ng excise tax kasi nga tulad ng sinabi ko ay hindi layo na natin doon sa presyohan nung January, February. Oo. Parang So kahit wala na siya nabawasan mo masyadong yung 6 impact. or 10, Mm-mm. yeah, Masyado nang tapos mataas. tataas pa yan. Yeah. Oo. Pero, teka, Prof, kung hindi ayuda, kasi puro tayo ayuda ngayon at saka Tama. assistance ano yung nakikita natin na iba pang possible ways para malagpasan natin tong situation na to? Mm. Well, actually, itong paghihirap natin sa ngayon ay reflective ng kawalan ng plano din. Halimbawa, pagdating doon sa energy transition, doon sa renewables. Kasi mapapaisip ka, bakit nga ba sobrang dependent natin sa langis? Sa panahon ng climate change, sa panahon ng push for renewables na mas mura na yung solar panels, etc., ay bakit hindi natin mapausbong yung renewables? Halimbawa, para hindi tayo masyadong apektado sa or dependent sa langis. Ito sana yung mga long-term solutions like yung pag-boost sa renewables or mga subsidies pagdating dito sa solar panels, etc. Kaya ngayon mayroong mga loans pagdating sa pagbibili ng solar panels kasi medyo mahal siya, di ba? Yung equipment mismo, yung upfront cost. Pero ang laki ng savings in the long run. So yung ganitong klaseng long-term na transition sa renewables, ito dapat yung ipinupush natin. Matagal na dapat natin pinush to. Pero yun, nahuli na nga tayo at sa ngayon, limitado talaga yung pwede nating gawin. Yung targeted subsidies, yung pa rin talaga ang pinaka-best dahil yun, medyo Oo. huli na. Prof, balikan ko lang. 'Di ba yung excise tax, ano 'yan? Fixed per liter 'yan. Yung VAT, percentage ng total price. Hindi ba Correct. pag tumataas yung presyo ng langis, mas lalaki yung nakokolektang VAT ng gobyerno? So, in return, kung VAT ang isususpend natin o aalisin natin, edi mas malaki ang bawas para sa mga consumers. Hindi po ba dapat ganun? Hindi. Actually, meron ng mga estimates yung Department of Finance dito. Kapag katanggalin natin yung excise tax, for example, ang makakaltas sa revenues ng gobyerno ay nasa mahigit 121 billion pesos. Samantalang sa VAT, kapag katanggalin mo yung VAT ay nasa 15 billion Okay. pesos lang. Oo, So, mas yun malaki yung pa rin pinaghuhugot for ako kanina. excise. Mas malaki talaga yung excise tax. Oo, na sinasabi nga nila baka umabot daw ng 300 billion pesos ang maging lugi nitong gobyerno pag natuloy yan. Last na lang po, pwera na lang kung may tanong pa si Mase dito. Ang dami ring nagpapalutang na tax the rich, wealth tax. Anong take mo dito? Posible ba yan dito sa Pilipinas na instead of suspension ng fuel excise tax, oil deregulation law, VAT alisin, let's just wealth the tax. Tax the wealth. Oh, Tax yeah, the wealth, I'm exactly. sorry. Tax the wealth. Yes. So, ito yung proposal nila Ma'am Winnie Monso, nila Sunny Yes. Africa, etc. So, maganda siyang pakinggan. Pero hindi siya masyadong feasible sa ngayon. Dahil tandaan natin, ito ay dapat lumabas sa forma ng isang batas. Again, kung pangmadali ang solusyon,
talaga bang maasahan natin yung Kongreso na magpasa sa mga susunod na linggo ng isang batas na maaring sila ay tamaan din? Dahil marami ding mga bilyonaryong mga legislator halimbawa. And I mean, in an ideal world, maganda sana yung ganong klaseng wealth tax. Pero bilang pangmadali ang solusyon dito sa crisis natin na kinaharap natin ngayon, I doubt very much na makakapasa ng Hindi batas lulusot. nalulusot. So kumbaga, Tandaan natin so si Pangulong Professor, Marcos mismo. pero Meron pa siyang Professor, utang. kunwari lulusot, will this be good for our economy, for the country? Kunwari iniisip talaga ng mga mambabatas tayo at hindi nila iniisip ang sarili nila na mayayaman din naman sila. Posible ba 'yon? Okay ba sana 'yan? Yung tax the wealth na 'yan na pinag-uusapan? Yes, again, okay siya pakinggan pero we have to to the reality of how it will be collected. Oh. Kasi kung ikaw ay billionaire, put yourselves in the shoes of a billionaire. Tapos makita mo, may wealth tax na. Anong gagawin mo? Ilalagay mo yung wealth mo sa mga ibang Tatago. bansa, sa mga tax haven. Or mag-hire ka ng mga bunch of lawyers and accountants para itago yung karamihan ng wealth mo. And then yung gobyerno mo, at the same time, ay walang ganung capacity para they're always one step behind dito sa mga bilyonaryo and even yung mga politicians na magtatago din ng kanilang yaman. So, in other words, yung revenue na makukuha doon sa wealth tax is going to be a lot less compared doon sa ideal kung hindi itatago ng mga taong ito yung kanilang yaman. So, I mean, merong mga administrative costs and administrative realities na dapat din natin kaharapin. Even if mapasa tong batas na to, kaya ba ng gobyerno sa totoo lang na kunin yung ganong klaseng revenue? Again, in an ideal world, oo, sige, maganda tong policy na to. Pero, again, yung reality and capacity ng gobyerno to it efficiently and effectively, yun yung in question. Also, meron na bang naging successful na wealth tax kahit sa ibang bansa? Kasi ito yung pinupoint, I think, ni Mr. Ramon ang last week na parang kahit yung iba na nag-impose ng wealth tax, eventually, nagkaroon din siya ng mga political issues. Yes, exactly. Oo. I think you will see examples of this in some richer countries kung saan egalitarian na talaga ang kanilang pananaw sa buhay, kung saan pantay-pantay talaga. In other words, ang laki ng mga tax, progressive talaga yung mga taxes. I think in Switzerland, for example, meron silang magandang wealth tax sa mga Scandinavian countries. Pero in an emerging economy such as ours, kung saan yung batas ay hindi nga napapatupad kahit si Pangulong Marcos may utang pa na 203 billion pesos na unpaid estate tax liability at yung mga kurakot na nakuha ng mga tao sa flood control scandal nagkalimutan na nga So kung doon pa lang sa ganong klaseng ehemplo ay hindi natin makuha yung pera, what more dito sa wealth tax kung saan meron na sana tayong mga existing institutions, laws to go after the corrupt. Kung saan makakakot tayo ng bilyong-bilyon. I guess yun yung problema, weak rule of law. Oo, weak rule of law. But salamat for the insights today, JC. Mas natuto kami ngayon ni Maricel dito sa mga explainers mo sa amin. And we hope na makasama ka pa rin namin sa programa soon kasi mukhang tatagal pa, ayaw man natin, pero mukhang tatagal pa yung problema natin dito sa Middle East. So thank you. Maraming salamat mga kapatid. Kasama natin once Maraming again. salamat. Thank you so much, Professor JC Punong Bayan ng UP School of Economics. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid.